Magandang hapon mga kasindero. Kaway-kaway. Ikukwento ko sa inyo yung personal na pagpunta ko sa munisipyo namin para magparehistro sa PCA. Ang sabi sa akin ng DA, hindi daw doon nagpaparehistro ng PCA. Hindi daw nila sakop yun, pero although ng DA or agriculture, pero iba siya, sa Philippines Coconut Authority siya. So yung nangyari, dahil nagkokopra ako, nagsimula ako magkopra at nag-ano tayo na makakabel tayo pagka naka-register tayo sa PCA. Yung bang mga dwarf tree, kung tawagin yung Takuna dwarf tree. Yun sana yung gusto kong ipunan pa dun sa mga bakante ng lupa natin. Kaya lang sa kasamaang palad, hindi naman pala doon nagpaparehistro, kung hindi sa may Sampaloc. Pero ang kagandahan na rin, naitanong ko rin kung ano ba ang pwedeng i-avail sa kanila o ano pa yung pwedeng i-rehistro. Sabi sa kanila, pwede daw ako magpa-rehistro sa RSBSA. Yung RSBSA, yung nakakasakop sa lahat ng magsasaka, mga mangingisda, saka yung mga nagtatanim ng gulay. Yun daw, pwede daw nilang i-register ako. Ito nga pala yung anak ko sa Amira ay napakagulo. Ayan po, habang nagbibideo tayo, talagang ginugulo niya ako. Ayan po, ayan. So, ang ginawa ko, nandun na rin naman si Ma'am Marian, siya yung nag-introduce sa akin doon sa RSBSA. So, shoutout nga pala kay Ma'am Marian, saka kay Sir Hoben at kay Sir Romeo na tumulong sa akin para maka-avail ng credit policy sa agriculture. Isa rin yun doon sa kanilang hawak. Dumadaan ka sa munisipyo, sa DA, bago ka i-forward sa mga lending conduent katulad ng RB, Rural Bank of Cardona. Doon nila ako in-endorse. Katapos, sila na rin yung nag-fill up ng RSBSA ko para hindi ba magkamali. Ayun, para hindi magkamali. Katapos, tinanong nila ako kung saan ako nakatira, kung saan ako naka-residence, katapos yung location ng lupa, kung title ba yun o hindi, tapos sino ang may-ari. So, ilang pispan yung aking gustong gawin. Sa ngayon, meron akong isang pispan doon na meron akong isang pispan doon na yun nga yung sinimbolan ko para makarehistro sa sa agri credit policy. So yun yung natin na i-register na yun. After na ma-fill upan sa tulong ni Ma'am Marian, tinanong din ako ni Ma'am Marian kung meron akong dalang ID. Isa pala yun sa requirements doon. Yung 2x2 ID, and then 2x2 ID picture, ID, Xerox, and then saka yung kung may copy din daw ako ng title ng lupa. Yun. Katapos meron pang sila yung mga bill katulad ng water bill, Meralco bill. Ayan, required din yun dun sa pag-apply ng agri credit policy para makumpleto. And then yung barangay clearance, kung saan ka naka-barangay, and then yung certified na na agriculture blah blah blah, hindi ko agriculture, bang tawag doon, mahal? Agriculture farmer. Pasensya na, nabubudo kasi ko yun sa Tapos saka yung farm plan. Yung farm plan, medyo nahirapan kami doon mag-asawa Kaya nung naipasa namin yun, ang dami pang ginawang pagbabago ni Sir Romeo Cruz. Doon, yun siya yung head ng MAU. Talagang tinulungan niya kami all the way. Ayan nga. Kaya malaki rin yung pasasalamat ko. And then,
siya din yung nagpunta, si Ma'am Mary Ann, saka si Sir Romeo, doon sa lupa natin para mag-layout. Para malaman kung totoo yung mga pinagsasabi ko na information tungkol sa akin at kung na-build na talaga yung pispan. Kumbaga, yun yung pagsisimulan. Existed na yung business, kaya hindi na sila nagdalawang isip na i-introduce na i-forward nila yung aking mga documents doon sa sa pinanghihiraman natin ng agri-credit policy sa conduent nga sa Rural Bank. Tapos ganun na ang nangyari. Naibigay ko na lahat yung requirements. Siguro sa next video ko, i-explain ko na lang sa inyo yung iba. For the meantime, ito muna mga kasindero. Maraming salamat. Medyo magulo yung video ko, mga kasindero. Kayo na bahalang umunawa. Salamat.